Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang ating bida, si Insu, isang batang mag-aaral sa kolehiyo na may kakaibang kakayahan. Nakakakita siya ng mga multo na gumagala sa paligid niya. Palagi siyang nagsusuot ng misteryosong locket na nagsisimulang umikot sa tuwing may lumalapit na espiritu. Sa kasamaang palad, dahil sa supernatural na kakayahan na ito, madalas siyang binubuli ng kanyang mga kaklase na tinatawag siyang ghost seer. Isang araw, habang nasa subway, biglang umikot ang locket ni Insu na nagsasabi sa kanya na may multo sa malapit. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang multo ng isang babae sa tabi ng babae na abala sa kanyang telepono. Ito ay nagpabagabag kay Insu na nagudyok sa kanya na mabilis na lumabas sa tren. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa bahay at tinitignan ang silid gamit ang kanyang locket. Sa una, walang nahanap si Insu at gumaan ang pakiramdam niya, ngunit pagkatapos, nagsimulang umikot ang locket at nakita niya ang multo na nakaupo sa kanyang mga balikat. Dito, nabunyag na hindi lumalapit ang mga multo kay Insu para saktan siya. Gusto lang nila ng kanyang tulong. Ang partikular na multo na ito ay tila pinatay kaya ipinaalam niya sa kanya ang lokasyon ng kanyang bangkay. Ang gusto lang niya ay makahanap ng katarungan para sa kanyang mga magulang. Sa una, nag-aalangan si Insu, ngunit pagkatapos ng maraming pagkumbinsi, nakipag-ugnayan siya sa mga pulis at inayos ang kaso. Bagamat tinutulungan niya ang multo sa kanyang kahilingan, pagod na si Insu sa paggamit sa kanyang mga kakayahan. Gusto lang niyang mamuhay ng normal at makipagkaibigan. Sa makatuwid, nagpasya siyang huminto sa pag-aaral at maghanap ng mga sagot sa kanyang bayan. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang tiyuhin na si Hikaru at ipinaalam sa kanya na siya ay darating. Sinubukan niya na pigilan siya na sinasabing mahalaga ang kanyang pag-aaral, ngunit hindi nakinig si Insu. Sa susunod na eksena, bumalik siya sa kanyang bayan at sa daan, nakita niya ang isang magandang babae na nagngangalang Rose. Nang maglaon, nakilala ni Insu ang kanyang tiyuhin na tila may parehong kapasidad na makakita ng mga multo na katulad niya. Hindi lamang ito, siya ay isang master exorcist na kilala sa pagpapalayas ng mga multo pabalik sa kabilang buhay. Kinabukasan, pumasok si Insu sa kanyang childhood school. Ipinakilala siya ng guro sa lahat at umaasa si Insu na maaari siyang magkaroon ng bagong simula dito. Sa kasamaang palad, napansin siya ng isang grupo ng mga bully at agad na sinimulan siyang pahirapan. Ang isa sa mga bully na si Hyunji ay nagawa pang landiin siya sa kabila ng pagkakaroon ng nobyo na si Haechul. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakita ni Insu ang isang babaeng multo na nakasuot ng mask sa labas ng silid-aralan at natakot siya. Maya-maya, habang pauwi siya mula sa paaralan, bigla siyang inatake ni Haechul mula sa likuran at binugbog siya. Binalaan ng bully si Insu na layuan ang kanyang kasintahan kahit na siya ang lumalandi sa kanya. Pagkatapos ay binyantaan ni Haechul ang ating bida sa pamamagitan ng pagdadala ng kaso ng isang babae na nagngangalang Ayang. Namatay siya sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari ilang taon na ang nakalilipas at si Insu ay binibisita ng kanyang multo ng maraming beses. Palagi siyang humihingi ng tulong, ngunit hindi kailanman nang ahas si Insu na gawin yon. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya lumipat sa lungsod. Pagkatapos ay pinutol ang eksena sa isa sa mga babaeng bully na bumalik sa bahay at natuklasan ang isang plastic bag na nakasabit sa harap ng pintuan. Nang subukan niyang buksan ito, napunit ang plastic bag at dumanak ang dugo sa buong mukha niya. Dahil sa takot, pilit na sinusubukan ng bully na tawagan ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi kumonekta ang tawag. Pagkatapos, sa isang kisap mata, ang parehong nakamaskara na multo mula kanina ay umatake sa kanya at tinapos siya. Mamaya, makikita natin si Insu na nakaupo kasama ang parehong babae mula kanina na si Rose. Isa siyang multo na namatay ilang taon na ang nakakaraan. Pero dahil hindi naman siya nakakatakot at pangit gaya ng iba, gusto siyang kausapin ni Insu. Biglang umihip ang hangin at sinabi ni Rose kay Insu na malapit sa kanila ang babaeng nakamaskara. Natakot ang ating bida at agad siyang tumakbo palayo doon. Kinabukasan sa paaralan, habang hinaharas ni Hyunji ang isang lalaki sa harap ng buong klase, si Insu ay nagsawa na at nakialam. Inutusan niya itong ihinto ang pambubuli minsan at para sa lahat. Gaya ng inaasahan, sumugod ang iba pang mga bully upang bugbugin si Insu, ngunit pinigilan sila ni Hyunji. Mukhang nagsimula na itong magkagusto sa kanya. Sa gabi, habang si Insu at ang kanyang tiyuhin ay nanonood ng balita,
nakita nila ang isang nalutas na kaso ng pagpatay kung saan sa wakas ay nahuli ang pumatay pagkatapos ng 10 taon. Natagpuan siyang nakasuot ng maskara. Agad nitong nakuha ang atensyon ni In-soo habang inaalala ang nakamaskara na multo na nakita niya sa paaralan. Nakipag-usap siya tungkol sa kanyang tiyuhin, umaasa na makahanap ng anumang impormasyon. Noon lang, isang babaeng espiritu na mukhang nakatira sa iisang bahay, ang nagpahayag na ang pangalan ng babaeng nakamaskara ay Sehee. Samantala, isang magkasintahan mula sa grupo ng mga bully ang pumapasok sa paaralan sa gabi. Naroon sila para bawiin ang cellphone ng dalaga na kinuha ng isa sa mga guro kanina. Matapos gawin ang trabaho, pumasok sila sa isang silid-aralan at nagsaya. Pagkatapos, ang babae ay nagmamadaling pumunta sa banyo, naiwan ang lalaki sa loob. Habang naghihintay sa kanyang pagbabalik, biglang lumitaw ang nakamaskara na multo, si Sehee, at pinatay siya. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang isa pang bully sa stall ng banyo at tinapos din siya. Kinabukasan, niyanig ang buong paaralan sa mga pagpatay. Sa partikular, mukhang nababalisa si Hyunji dahil ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay sunod-sunod na tina-target. Samantala, sinusubukan ni In-soo na mangalap ng impormasyon tungkol sa nakamaskara na multo na si Sehee. Nagtatanong siya sa lahat ng tao sa silid-aralan, ngunit walang naglakas loob na magsalita tungkol kay Sehee kahit nakilala nila siya. Mukhang may kinalaman ang pagkamatay niya sa grupo ng mga bully. Nang maglaon, habang sina In-soo at Rose ay nagsasaya sa kanilang oras na magkasama, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isa sa kanyang mga kaklase. Kasama din ang isang larawan ni Sehee, pati na rin ang isang pahayag, na binabanggit na hindi na siya dapat nagtatanong tungkol kay Sehee. Pagkatapos ay tinanong ni In-soo si Rose kung may alam ba siya tungkol kay Sehee. Bilang tugon, sinabi ng magandang ghost girl na alam ng buong paaralan kung paano siya namatay. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni In-soo na ang grupo ng mga bully ang may pananagutan sa pagkamatay ni Sehee. Puno ng galit, inatake niya si Haechul mula sa likuran ngunit madali siyang natalo ng bully at sa halip ay binugbog siya. Gayunpaman, si In-soo, na may masamang ngiti sa kanyang mukha, ay nagsasabing darating si Sehee para sa inyong lahat. Nang maglaon, nang pauwi na ang mga bully, ipinakita ni Hyunji kay Haechul ang larawan ng ama ni Sehee at iniugnay ito sa mga pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Sigurado siya na isa-isang pinapatay ng matanda ang lahat ng mga bully bilang paghihiganti. Sumang-ayon si Haechul sa kanyang palagay, at magkasama, nagpasya silang magtungo sa bahay ni Sehee at patayin ang kanyang ama. Bago pumunta doon, si Hyunji ay lihim na nag-message kay In-soo tungkol sa kanilang plano. Sa susunod na eksena, natanggap ni In-soo ang mensahe at ipinaalam sa kanyang tiyuhin ang tungkol sa sitwasyon. Kahit na hinahamak niya ang mga bully, alam niyang nasa panganib ang kanilang buhay. Kaya naman, nagpasya siyang pigilan sila bago pa mahuli ang lahat. Hiniling sa kanya ni Hakaro na mag-ingat at binigyan siya ng isang mahiwagang sandata para sa proteksyon. Sa kabilang banda, sa pagpasok ni Haechul at Hyunji sa bahay, nagulat sila sa patuloy na kalabog na nagmumula sa isang kahon. Kasabay nito, napansin nila ang ilang makinang na imahe ng multo ni Sehee. Sa puntong ito, napagtanto nila na si In-soo ay nagsasabi ng totoo. Si Sehee ay talagang lumabas para sa paghihiganti. Sa takot, sinubukan ng mga bully na tumakas, ngunit sa parehong oras, ang ama ni Sehee ay misteryosong lumabas sa kahon at tinapos si Haechul. Nang makitang namatay ang kanyang kasintahan sa ganoong brutal na paraan, nagmakaawa si Hyunji para sa kanyang buhay. Humihingi pa siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya sa nakaraan. Gayunpaman, hindi pinakinggan ng ama ang kanyang mga sinasabi at pinatay din siya. Pagkatapos nito, sa wakas ay dumating si In-soo sa pinangyarihan. Pumasok siya sa bahay at nakita niya ang kanyang mga kaklase na nakahandusay sa sahig. Napansin din niya ang ama ni Sehee at napagtanto na siya ay sinapian ng multo ng kanyang anak. Aalis na sana si In-soo, ngunit may narinig siyang tunog mula sa malapit na closet. Sa loob, nakita niya si Sehee na nakasuot ng karaniwang maskara. Buong tapang na binuksan ni In-soo ang maskara niya at natuklasan na siya ay walang iba kundi si Rose. Kasunod nito, dinala tayo sa nakaraan upang alamin kung ano ang nangyari. Si Sehee ay isang masayahing babae sa parehong paaralan ngunit tulad ng iba, pinapahirapan din siya ng grupo ng mga bully. Isang araw, pagkatapos maabot ang kanyang breaking point, nagreklamo siya sa punong guro tungkol sa pag-uugali at pang-aapi ni Hyunji sa kanya.
Dahil sa pagseryoso ng guro sa bagay na iyon, pinagalitan ng guro si Hyunji sa harap ng lahat. Ito ay labis na ikinagalit ng bully na babae kaya't nagpasya siyang gawing impyerno ang buhay ni Seihee. Mula sa susunod na araw, sinimulan ni Hyunji at ng kanyang barkada na tratuhin si Seihee na parang hayop. Binubugbog nila siya, hinihila ang kanyang buhok, sinusunog ang kanyang buhok, at pinipilit din siyang lagyan ng mask. Nasaksihan ito ng lahat ng mga mag-aaral sa klase ngunit hindi sila nagsalita dahil sa takot na mangyari din sa kanila ang katulad na kapalaran. Ang patuloy na pagpapahirap ay nagdulot ng pinsala sa buhay ni Seihee at palagi siyang umiiyak sa bahay. Pinayuhan siya ng kanyang nag-aalalang ama na makipag-ugnayan sa punong guro, ngunit tumanggi si Seihee at sinabing ito ay magpapalaki lamang ng mga bagay. Pagkatapos isang araw, sawa na sa patuloy na pang-aabuso, ginawa niya ang hindi dapat gawin. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nahati ang kanyang espiritu sa dalawang personalidad. Ang una ay si Rose, nakahawig ng aktwal na Seihee, mabait at laging matulungin sa iba. Ang pangalawa ay ang nakamaskara na babae, na naghahanap ng paraan upang tapusin ang lahat ng mga nagpapahirap sa kanya. Sa kasalukuyan, natuklasan ni In-soo ang isang talaarawan kung saan ang lahat ng pangalan ng mga biktima ay na-cross out maliban sa punong guro. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang nakamaskara na babae sa kanyang mga paghihiganti. Sa takot, agad na tinawagan ni In-soo ang kanyang tiyuhin at hiniling sa kanya na pumunta sa bahay ni Seihee at isagawa ang mga seremonya ng libing. Pagkatapos ay pumunta siya sa paaralan upang iligtas ang punong guro. Sa susunod na eksena, habang ang punong guro ay nagtatrabaho ng mag-isa, siya ay hinarap ng espiritu ni Seihee. Ilang sandali pa, dumating si In-soo sa paaralan at agad siyang nagtanong tungkol sa guro. Gayunpaman, tila walang nakakita sa kanya. Biglang namatay ang mga ilaw, at si Seihee ay lumitaw sa harap nila, na sinapian ang katawan ng punong guro. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang tunay na itsura at sinabi na dahil lahat sila ay nagbulag-bulagan sa kanya noong siya ay binubuli, lahat sila ay nararapat na parusahan. Sinubukan siyang pigilan ni In-soo, ngunit kumuha si Seihee ng lighter at itinapon ito sa lupa kung saan ibinuhos niya ang gasolina. Sa sandaling ito, lumilitaw na ang lahat ng mga estudyante ay masusunog hanggang sa mamatay. Ngunit ang nakakagulat, si Rose, ang alter ego ni Seihee, ay nakuha ang lighter bago ito tumama sa lupa. Ang dalawa ay nagkaroon ng malagim na pag-uusap kung saan sinubukan ni Rose na pigilan ang kanyang sarili na saktan ang mga estudyante. Gayunpaman, si Seihee, na mas makapangyarihan, ay madaling itinaboy si Rose kaya nawala siya. Sa kabilang banda, nakarating si Hikaru sa bahay ni Seihee at sinimulan ang kanyang supernatural na pamamaraan. Dahil sa kanyang espiritual na lakas, sinimulan ni Seihee na basagin ang lahat sa kanyang landas. Sa kabilang panig, sinimulan ni In-soo na suriin ang mahiwagang locket sa sinumang maaaring saniban ni Rose. Nang matuklasan niya ang locket na umiikot sa paligid ng isang babae, sinabihan niya itong itigil ang lahat at ibinigay sa kanya ang notebook na nakita niya sa locker ni Seihee. Ang eksena ay bumalik sa isang flashback na nagpapakita na sina In-soo at Seihee ay magkaibigan noong bata pa. Nailigtas pa niya ito minsan mula sa mga bully. Mukhang nagmamahalan sila at nagguhit pa si In-soo ng larawan niya sa kanyang notebook. Sa kasalukuyan, humihingi siya ng paumanhin sa espiritu ni Rose dahil sa hindi pagkilala sa kanya. Ang pagkagambala ay nagpapatunay na sapat na habang kinukumpleto ni Hikaru ang kanyang gawain sa kabilang lugar. Habang sa wakas ay napalaya na ang espiritu ng kawawang babae, nagsimulang kuminang ang punyal sa bulsa ni In-soo. Binunot ito ni Rose at agad na sinaksak ang sarili, pagkatapos ay makikita natin ang isang flashback ng magagandang alaala ni In-soo at Seihee. Sa huling eksena, ang lahat ng mga estudyante ay ipinakitang nagdadalamhati sa libingan ni Seihee. Naroon din si In-soo na may magandang sketch ng kanyang pinakamamahal na Rose. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.